Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain, nananahan sa akin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para mas higit po nating maunawaan ang ebanghelyo na ating narinig, ilagay po natin sa isang konteksto na ang mga kausap ni Jesus ay ang mga Hudyo na may paniniwalang sa tuwing sila'y mag-aalay ng hayop na susunugin, hindi po sinusunog yung buong hayop. Kung ito man ay baka, guya, o anumang mamahaling hayop nung mga panahong iyon na siyang iniaalay at inihahandog, may bahagi lamang na sinusunog, hindi lahat. At ang ibang bahagi ay ibinibigay sa naghandog upang pagsaluhan. Ang ibang bahagi naman ay ibinibigay sa tagapaghandog, yung pari. Kaya po meron silang paniniwala na yung mga susunuging handog at yung kanilang kinain, kapag ito'y naihandog at kanilang kinain, yung kapangyarihan ng ni Yahweh, ng Diyos, ay sumasa kanila. Mayroon silang nagkakaroon na paniniwalang nagkakaroon sila ng lakas. Kaya po ito yung isang konteksto
upang higit na makita at narinig natin yung ebanghelyo na sinabi ni Jesus na malinaw, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mabubuhay o may buhay na walang hanggan. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung pagkain at pag-inom ng kanyang dugo. Yung mismong persona, yung mismong si Kristo ay sumasa atin. Magkaroon tayo ng higit na kapangyarihan na may kapangyarihan sa Diyos. Magpatawad, magmahal, magbigay. Kaya po ito yung sinasabi niya, yung pagtanggap natin sa banal na Eucharistia ay nagiging tayo ang kamay at paa ni Jesus. Naalala ko po nung araw, nung kami batang maliliit, lagi pong ipinapaalala sa amin nung aming mga magulang na kailangan yung sundin ang aming utos, magmahalan, magbigayan. Hindi kayo pwedeng maghiwa-hiwalay na magkakapatid, magtulungan, sapagkat kayo ay laman at aking dugo. Yun po yung laging sinasabi ni Inang nung araw, ng aming ina, ni nanay. Kaya pag yun ay galit na galit, at kapag ikaw ay may ginawang mali at mangangatwiran ka pa sa kanya, ako galit na galit po yun pag may nangangatwiran. Di ba noong mga anong araw, ganun, bawal magsalita. Minsan nagpapaliwanag ka lang, bawal magpaliwanag, magagalit si ina. Sinasabi, huwag kang kumibo, huwag kang sumagot, bastos ka. Di ba ganun nung araw, talagang pipiliin mo yung salita na talagang hindi parang nagdabog. Pag galit na galit si Inang nung araw sa akin, talagang sinasabi sa akin, sorry po sa word, pero gagamitin ko. Ikaw kasagot ka ng sagot. Dugo lang kita, laman lang kita. Susunod po doon yun. Inyipot lang kita. Mukha po bang ipot ito? Gandang lalaki. Diyos ko, ano pa naman ni John Lloyd? Minsan ganun. Sinasabi niya yon. Lagi niya ipinapaalala, laman at dugo kita. Yun yung pinapaalala sa aming magkakapatid. Alam po ninyo, nadala ko po pala isip noon. Noong ako'y pari na, may mga pangyayari na hindi naiiwasan na magtalo-talo yung magkakapatid. Minsan may nabalitaan ako may ginawa yung isang kapatid ko, pinuntahan ko, kinausap ko. Sabi ko sa kanya, kapatid, hindi ako po pwedeng magalit sa iyo. Hindi kita pwedeng itakwil. Dahil yung dugo mo, dugo ko. Yung laman mo, laman ko, iisa. Dahil iisa yung ating magulang. Yung po pala bigla na lang lumabas sa akin yun, naalala ko po yun. Dahil yun yung itinuturo, yung maging ikaw, maging tayo, yung sa ating tinatanggap sa banal na Eucharistia. Kung meron tayong malalim na relasyon at ugnayan sa Diyos, yung tinatanggap nating mahal na katawan at dugo ni Kristo, nagiging tayo. Nakakasama natin at nasa sa atin yung Diyos. Kaya po, sinabi pa niya ni Jesus sa bandang hulihan, hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Kumain sila, namatay, bagamat kumain na yon. Ibig sabihin, iba ito. Iba yung aking katawan. Iba yung aking dugo. Ibig sabihin, iba yung kanyang pag-aalay ng sarili. Yung tinatanggap natin sa banal na Eucharistia, mula sa salita ng Diyos hanggang sa banal na katawan at dugo ni Kristo, magiging tayo. Isa sa puso, isa sa buhay, yung bawat salita ng Diyos. Yung kanyang mahal na katawan at dugo, sumasa atin. Di po ba kung minsan ito'y napakalaking challenge at tukso sa atin? Tayong araw-araw na nagsisimba. Kapag may ginawa tayong mali, ano sasabihin sa atin? Nagsimba ka pa man din, pari ka pa man din, galing ka pa man din sa simbahan, ang sama na ng sinasabi mo, ang sama na ng ginagawa mo. Di po ba? Doon bumabalik. Tayo ba'y nagiging si Kristo? Nasa sa atin ba si Kristo? O talagang short memory lang? O talagang
madali lang tayong makalimot. Kaya po ito yung napakagandang bagay na hilingin natin sa araw na ito, sa mahal na Diyos, sa tulong ng ating mahal na inang si Maria at ang ating mahal na Pintakasi, na kung papaano natin tinatanggap si Kristo sa kanyang salita, sa salita ng Diyos, sa banal na Eucharistia, tinanggap natin ang kanyang mahal na katawan at dugo na sa atin. Dadalo yung kanyang dugo sa dugo natin. Dadalo yung kanyang laman sa laman natin. Magiging kaisa tayo ni Kristo. At malinaw, sabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin. Ang linaw po nun, mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Ito pa po yung sinabi niya, gayon din naman ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Yun po pala, nabubuhay tayo dahil sa Diyos. Nabubuhay tayo dahil kay Kristo. Yun po yung mahalagang makita natin. Dahil nasa sa atin ang Diyos. Kaya yun ang huwag nating kalilimutan. Sa paglabas natin sa bahay dalang inang ito, sa paglabas natin sa ating tahanan, sino man ang ating makakasalamuha, sino man ang ating makakasalubong, sino man ang ating makakausap, huwag nating kalilimutan na si Kristo'y tinanggap natin mula sa salita, sa salitang ating narinig, at gayon din sa mahal na katawan at dugo na ating tinanggap, na siyang magpapaalala sa atin. Sa makatuwid, tayo ang magiging bibig ni Jesus. Bibig na nagpapahayag ng pagmamahal. Bibig na nagpapahayag ng magagandang bagay na nanggagaling sa Diyos. Tayo ang magiging kamay ni Jesus. Kamay na kung saan ay aakay at magiging matulungin sa kapwa. Ang kamay ni Jesus ay banal. Pababanalin tayo nito. Tayo'y magiging kamay ni Jesus na tagapagdala ng mabubuting bagay at pagpapala na ating tinanggap mula sa Eucharistia, mula sa Diyos na mapagmahal. Ganon din tayo mga paa ni Jesus, na kung saan pupuntahan natin yung mga taong nasa laylayan ng lipunan, na may kahandaan tayong gawing may mabuti para sa kanila. Iyon yung pagtanggap natin at yun yung tinanggap natin at yun yung sumasa atin, yung katawan at dugo ni Kristo. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, patuloy nating ipagdasal ang bawat isa. Hingin nating pagpapala sa Diyos na maging ganap sa atin si Kristo na ating tatanggapin sa banal na Eucharistia. Si Kristo na maging ganap sa atin sa ating puso. Ano man ang ating gawin, ginagawa natin ito sa ngalan ng pag-ibig at pagsunod natin sa Diyos na mapagmahal. Amen.